Pinagpawisan ako dun sa... Ha? Pinagpawisan ako dun sa lugaw. Ako konti lang kinain. Puro sabaw. Pinili ko yung ibabaw. Ayoko na. Ay, naku, ano ba yan? Apa? Kailan ba buwan ba na? Okay muna. Church of Christ at napaka ano ni Ma'am Dolores. Muli mga kabarangay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nawa po ay tayo pong lahat ay pinagpalang muli ng ating Panginoon na tayo po ay mga nasa mabuting kalusugan at wala pong sino man sa ating pamilya ang may karamdaman. Lagi ko pong sinasabi at binabanggit na ang panalangin po sa umaga ay tunay pong isang magandang proteksyon sa buong maghapon. Kaya't lagi po nating tandaan na bahala po natin sa ating Panginoon ang ating buong maghapon. Muli isang mapagpalang gabi po sa ating ka-prayer works na taga Nueva Vizcaya. Walang iba po kundi si Ma'am Dolores Cortez. Sana po ma'am ay nasa mabuti na po kayong kalagayan. Gayon din po kay Ma'am Josephine Mamaklay, isang mapagpalang gabi po. Gayon din po sa mga kasama po ninyo sa bahay na nakikinig at nakikijoin sa ating samang-samang pananalangin. Gayon din po kay Sister Myra Damaso at sa kanyang pamilya. Have a blessed day po. Kay Ate Esper Season Dasig,
salamat po sa pag-join muli ngayong gabi. At gayon din po sa mga kasama niyong nanonood. Concepcion Aliperio, uuwi lang po. At ngayon po ay naka-tune in na sa ating sama-samang pananalangin. Marita Nagong is also with us. Salamat po sa pag-join muli at pag-share. Palagi ang pag-share. Ayaw na namang mag-scroll. Kay Ma'am Nati Reyes, butihing may bahay po ng ating Consibalat Reyes. Salamat po sa pag-tune in. Gayon din po sa ating Konsihala Bede Leon, ang committee po ng health. Ang anuman pong inyong concern, ukol po sa health, ay siya po ang pwede nating lapitan. Annalisa Gabat de Leon sa Dubai. Ingat lagi at pagpalain po kayo diyan sa Dubai. Ay, nahihilo na naman ako dyan sa cellphone na yan. Ayaw na namang mag-scroll. Kay Ma'am Charito Estabilio, isang mapagpalang gabi po. Shine Garengo at sa kanyang mga kabahay na nasa Quezon Nueva Ecija. Isang mapagpalang gabi po sa inyo diyan. Fernand Espiritu, binabati niya ang kanyang lola, si Inang Buro, ng happy birthday in heaven. Happy birthday po in heaven, Inang Buro. Gayon din po kay Ate Lisa Torres sa Bartido, get well soon. Kay Ate Nati De Leon, salamat po sa pag-tune in. Share po natin mga kabarangay nang marami po tayong mapagpala ng ating Panginoon sa pamagitan po ng maglilid po sa atin ngayong gabi. At alam ko po na marami kayong mga kaibigan at maaring sila po ay nangangailangan ng payo o ano mga mensahe na makatutulong po sa kanila. Kaya keep on sharing mga kapatid. Isang mapagpalang gabi po sa aming kaibigan Glenn Flores ng Pampanga. Ingat po palagi. Gayon din po kay Ate Fausta Almayda Nagong, ina po ng ating masipag na Sek Lito Nagong. Gayon din po sa pinsan kong paganda ng paganda, Maria Jico. Isang mapagpalang gabi. Gayon din po Veronica Santa Maria, o bago po ito. God bless po sa inyo. Tagasan po ma'am kayo, Ma'am Veronica Santa Maria. Gayon din po sa aking anak, Garby Begiga.
Gandang gabi po. Ay, wala pa yata si... Ay, ba't ba ito? Hindi pala. Ayun. Yung naka-ano na pala. Naka-request na pala. Judy Ongonion. Isa po sa masipag nating BHW ng Purok Press. Gayon din po, isang mapagpalang gabi po kay Ate ko Rason de Leon Dacio. Anak, maingin na. Naraya. Ano nga sa'yo, Sek, kung lumabo? Good evening po. Di Pap. po, Pastor. Ay, malakas po ba yung dating ko dyan? Konti pa po sana. Ano na po kami, naka-maximum na po kami. Pap. Pakilakas pa po ng konti kung pwede pa po dyan sa ano niyo. Teka. Ayan po, medyo lumakas po. Apo. Ayan. Sige po, salamat po. Magandang gabi po. Po. Isang mapagpalang gabi din po kay Joy Bartito Begiga. Isa po sa member ng Church of Christ ng maglilid po sa atin. Gayon din po, isang mapagpalang gabi po kay Ate Tessa Pata at sa kanya pong mga kabahay na nakikijoin po sa ating sama-samang pananalangin. Magandang gabi po kay Ate Nerissa Mumulabnan at sa kanyang mister na si Kuya Bulok. Salamat po sa inyong pag-tune in. Ito po ay sama-sama po nating pananalangin sa ating Panginoong Jesus. Isang mapagpalang gabi din po kay Ate Nelia Cordero Wanitas. Sa ating masipag na PHW President, Philomena Valerio. Isang mapagpalang gabi po. Yun din po, isang mapagpalang gabi po sa atin pong dating hepe ng barangay, si Ramel Cordero. Isang mapagpalang gabi po. Muli po ay tayo po ngayon ay sama-samang mananalangin ng pasasalamat po at gayon din po atin pong isasama sa ating pananalangin ang lahat po ng ating mga kababayan na kasalukuyan pong may mga karamdaman na ang mga nakakaramdam po ng pagsakit ng ulo at sipon, ubo, lagnat. Ayan po ay uso sa panahong ito na wag po natagtaputan, makiuso. Pagkus po ay ating i-review. At wala pong imposible sa ating Panginoon. Basta po tayo ay may paniniwala at pananampalataya na ang lahat po ay kaya ng ating Panginoon na sumpuin. Sa mapagpalang gabi din po, Ma'am Chit Estabilio. Okay po. Isang mapagpalang gabi po muli mga kabarangay, lalo tigit po sa mga hindi po namin kabarangay na napakalalayo po ng lugar. At purihin po ang Diyos sapagkat mayroon po tayong ganitong mga
gadget na upang ma-reach po natin ang iba po nating mga kaibigan na nangangailangan po ng ating mga panalangin. At ang lahat po ng mga kailangan ng panalangin ay kung hindi po ma-mention ay ito po ay sama-sama po nating pananalangin at habang nananalangin po ang ating pastor at kung ano man po ang inyong kahilingan ay i-mention po natin sapagkat ito po ay sama-sama po nating pananalangin. At kung ano man po ang inyong kahilingan ay habang nananalangin ay ibanggitin nyo na po at nang yan po ay sama-sama po nating paglapit ng pasasalamat, paghingi po ng kapatawan, gayon din po ay pagpapasalamat po sa lahat ng mga blessings na ating natatanggap sa bawat araw. Isang mapagpalang gabi po kay Ma'am Maris Manangan Hilario, ang ating Savior. Isang mapagpalang gabi po. Muli po, isang mapagpalang gabi. Marahil po ay inyo nang nakikita sa screen ang atin pong pastor na nasa Santo Domingo. Siya po ang maglilid sa atin sa araw na ito. Siya po ay ang pastor ng Church of Christ dito po sa Barangay Santa Cruz, Purok 2, Santa Cruz, Saragossa, Nueva Ecija. Siya po ay walang iba kundi po si Pastor Nilo de la Cruz ng Church of Christ. Ang mapagpalang gabi po, Pastor. Magandang gabi po, Kapitana. Magandang gabi po sa lahat ng mga pamunuan ng ating barangay at sa buong mamamayan po ng Santa Cruz at sa lahat po ng mga nakatutok sa ating pong programa na Prayer Works. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. So, tayo po ay magsisimula ng muli sa ating pong pananalangin kung saan bahagi po nito ay ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hayaan po muna nating ang salita ng Diyos ang siyang mahayag sa bawat isa po sa atin sa gabi pong ito bago natin idulog sa Diyos ang lahat ng ating pong mga kahilingan. So, purihin po ang Panginoon sa gabing ito sa isang napakagandang pagkakataon na muli ay ipinagkaloob sa ating lahat, sa inyong lingkod, at sa patuloy na pagsasagawa ng ating pong pananalangin ito. So, sa gabi pong ito, ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa aklat po ng mga taga-Kolosas. Ang kabanata po ay 4, ang talataan ay 2 hanggang 4. Colossians chapter 4 verses 2 to 4. Yan po ang pag-uusapan natin sa gabing ito at meron lamang po tayong 3 puntos na maunawaan at maintindihan po natin sa gabi pong ito. Nais ko pong basahin ang ating pong teksto. Colosas 4, 2 hanggang 4. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Ang karagdagan pong pagpapala ang sumaatin mula po sa mga talatang ito na ating nabasa at narinig. So, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po nating the neglected prayer. Po, inuulit ko po, the neglected prayer. Sapagkat ito pong pangungusap ni Apostol Pablo, gaya ng sinabi sa pasimula pa lamang, huwag kayong magsawa sa pananalangin. So, ginamit po ito ni Apostol Pablo marahil ay maraming mga anak ng Diyos, maraming mga tao ang hindi na talaga nagbibigay halaga sa tinatawag na pananalangin, lalo na kung siya ay nasa maayos at magandang kalagayan.
katulad po ng isang pag-aaral na ating nakita, meron pong sinasabi na ganito, 5% hindi nananatili, 10% hindi matagpuan, 20% hindi nananalangin. So ito po yung patungkol sa mga anak ng Diyos at sa lahat ng mga tao. Ano po? Ang sabi rito, 20% hindi nananalangin, 50% walang naibibigay na kaloob, 75% walang kinabibilangang ministeryo, 80% hindi dumadalo sa prayer meeting, 98% hindi nanghihikayat ng kaluluwa. So mapapansin po natin dito, 20% hindi nananalangin, 80% hindi dumadalo sa prayer meeting. Yan po talaga yung katotohanan. Sa pagsamba po, maraming umaattend sa church, pero pagka po prayer meeting na, 80% ay hindi natin matagpuan sa bawat iglesia lokal para manalangin. At hindi ko po alam kung dito sa ating prayer works ay namo-monitor po natin, Kapitana, ang ating pong mamamayan. Ano po, at makikita po natin kung ilang porsyento kaya yung nakikiisa sa atin sa pananalangin na ito na ating pong Marami po, Pastor. ginagawa. Pa? Marami po. Ayan, paparami. Purihin po ang Panginoon. Ano? So, at sana nga po ay talagang mahikayat natin ang lahat na talagang manalangin katulad ng inyong mga panawagan at walang pagsawang pakikiusap sa ating mamamayan na talagang manalangin po tayo. Katulad ng sinasabi po rito ni Apostol Pablo, huwag kayo magsawa sa pananalangin. So, marami po kasi ang nakakalimot na, marami ang nagpapabaya sa pananalangin. Sapagkat ang pananalangin po ay napakahalaga. Sabi nga po ng isang manunulat na si Billy Graham, isang magaling na preacher, ang sabi po, prayer will give you 1,000 of angels. No, yan po yung sinabi niya ni Billy Graham. Prayer will give you 1,000 of angels. So kapag po tayo ay nananalangin at hindi lang iisa-isa, lalo na kung halos buong barangay ay nananalangin, gasino karaming mga anghel ang ipadadala ng Panginoon para tayo ay proteksyonan sa anumang mga karamdaman, proteksyonan sa mga pagkakasakit, sa mga aksidente o sa sitwasyon po natin lalo na sa ngayon. So kaya ganun kahalaga yung sinasabi po rito actually ni Pablo kung bakit iniuutos na tayo po ay manalangin. Yan po yung katotohanan. Why God commanded us to pray. At ito nga po yung kauna-una makikita po natin dito sa ating pong teksto. Una-una, form of giving thanks to the Lord. Yan po yung number 1 na punto na makikita po natin dito sa ating teksto. Na una, form of giving thanks to the Lord. Katulad ng sinabi dito ni Pablo, gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. So kapag po tayo ay naglulunsad ng pananalangin, kapag tayo po ay nananalangin, nagsasabi lamang po tayo na tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos kahit kailan ay hindi nagkukulang sa bawat isa sa atin, kahit kailan ang Diyos hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Kung kaya't marapat na tayo po ay manalangin na mayroong, sabi rito ni Apostol Pablo, pasasalamat. Dapat hindi po natin makalimutan ang Diyos sa bahaging ito, sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pasalamatan po natin ang Panginoon. At ikalawa, pinakikita rin po dito ni Apostol Pablo na gaya ng sinabi, idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. So, second point na ipinakikita po dito ni Apostol Pablo ay makilala po natin ng lubusan ang Diyos. To know God more. So, kaya napakahalaga po nitong ating pananalangin, ating pong isinasagawa
at kung bakit, sabi nga ni Kapitana, ay patuloy na dumadami yung ating nakakasama na nanalangin dahil marami pong nakakakilala na sa Panginoon. Through this program, sa pamamagitan po nitong programang ito, bagamat iilan-ilan nagsimula sa kakaunti, ngunit naniniwala po tayo na parami ng parami ang nakikiisa po sa pananalangin ito sapagkat marami po ang nakakakilala sa Diyos. Katulad po ng ating ginagawa pong ito na sinasabi ni Apostol Pablo upang higit na maipahayag si Kristo. So, to know God more, yan po ang pangalawang punto na ipinakikita po ni Apostol Pablo kung bakit tayo dapat na nananalangin. At pangatlo po, to exercise love. Ano po? Yan po yung pangatlo na punto ni Apostol Pablo dito. Kaya tayo nananalangin ay para ipadama, ipakita sa lahat ng ating kapwa yung ating pong pagmamahal. No? Pagmamahal una sa Diyos at ikalawa ay pagmamahal sa ating pong kapwa. Sapagkat yan po yung gustong makita dito ni Apostol Pablo sa ating lahat na mga tao. Kung bakit napakahalaga na tayo po ay nagsasagawa ng pananalangin. Ipinakikita po natin na sa pamamagitan po nitong ating panalangin ng pagsasama-samang pananalangin ay ipinadarama po natin sa kanila yung ating pagmamahal, yung ating pong pagmamalasakit sa lahat ng ating kapwa, sa lahat ng ating pong mga kapatid na mayroong mga karamdaman, katulad po ng sinabi ni Kapitana po, sa lahat po ng mga nakikinig, kung kayo po ay mayroong mga karamdaman, huwag po kayong mahihiya na humingi po ng panalangin upang sama-sama po nating idulog ito sa Panginoon ang ating mga karamdaman doon sa kanyang banal na luklukan. Sapagkat napakahalaga po nito na ating pong maidulog sa Panginoon ang ating pong mga karamdaman, ang ating pong sitwasyon sa ngayon, hindi lang po siguro dyan sa Santa Cruz, maging dito po sa Santo Domingo, sa Talavera. Actually, alert level 3 na nga po tayo dito sa Nueva Ecija. Talagang nakakaramdam po tayo ng matinding ubo at sipon na nararanasan ng ating mga mamamayan sa probinsya po ng Nueva Ecija, sa bawat mga barangay. Kung kaya't mas higit na dito po ay ipakita natin, mas higit na dito po ay ipadama po natin yung pagmamalasakit natin sa lahat ng mga mamamayan, sa lahat po ng ating pong mga kapatid. Kaya napakaganda nitong ministeryo ng ating pong barangay, prayer works, na naaabot hindi lang po ang isang barangay, kung hindi buong probinsya at maging kung minsan ay nasa ibang bansa ay naaabot ng ating pong mga panalangin. Ganyan po kahalaga, ganyan po mga pangyarihan ang panalangin na ating pong isinasagawa. Kayang sakupin, hindi lang po ang isang barangay, hindi ang isang probinsya, kung hindi buong mundo kayang abutin ng panalangin. Kaya napakaganda nitong ating pong programa, mga magulang ko at mga kapatid, na sana sama-sama magkaisa po tayo na dumulog sa Diyos, mailapit sa Panginoon. Hindi lang po ang ating mga karamdaman, ang kapayapaan ng ating mundo, ng ating bansa, ang ating pong ekonomiya na kung saan ay talagang medyo naghihikaos na, ito po ay ating mailapit sa Panginoon. So kaya napakahalaga po nitong sinasabi ni Apostol Pablo na ang panalangin ay huwag po nating pagsawaan. Huwag tayong magsawa, huwag po nating kalimutan ang pananalangin. Sapagkat ito po, una, form of giving thanks to the Lord. Ikalawa, to know God more. At pangatlo po, it exercise love. Love for God, love for neighbors. So, yan po yung nais nating ibahagi sa gabing ito at nawa ito po ay makapulutan po natin ang aral at patuloy po na tayo po ay magsagawa ng pananalangin. Meron pa po tayong isang quotation na nais ko pong banggitin. Ang sabi po ay ganito, a day without prayer is a day
without blessing. And life without prayer is a life without power. So inuulit ko po, a day without prayer is a day without blessing. And life without prayer is a life without power. So nandyan po yung kapangyarihan, mga magulang ko at mga kapatid, kapag tayo po ay nananalangin. Anumang problema, anumang pagsubok, anumang karamdaman, anuman na idulog natin sa Panginoon, kapag tayo po ay nananalangin, ang kapangyarihan ng Diyos ay ibubuhos sa bawat isa sa atin. Muli po, magandang gabi. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At minsan pa po, hinihiling ko sa bawat isa po sa atin na tayo po ay mananalangin at hinihiling ko po tayo po ay magkaroon ng 2-minute silent prayer sapagkat hindi ko po nalalaman at kilala yung lahat po ng ating mga ipapanalangin. Sino man po ang nakatutok, nakasama po natin sa programa pong ito, hinihiling ko po 2-minute silent prayer po. Mananalangin po tayo, ipanalangin po natin yung mga kailangan po nating ipanalangin. Sige po, tayong lahat ay magsiyuko at lahat tayo po ay lumapit sa Panginoon. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinupuri. Patuloy na pinasasalamatan sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan. O Diyos, hindi lamang po ang inyong lingkod ngayon ang lumalapit sa inyo. Lahat po ng mga nakatutok sa programa pong ito, kami na mga nasa himpapawid, ay sama-sama pong naninikluhod. Idinudulog sa inyo unang-una ang mga kapatid po namin, mga kabarangay po namin na mayroong karamdaman. At ang amin pong panahon kung saan ang Omicron ay patuloy na umiiral at marami pong muli kaso sa amin pong probinsya. Kaya po, O Diyos, salamat ng marami sa opportunity na kami po ay makalapit sa iyo sa pamamagitan ng pananalangin ito. At narito nga po ang bawat isa sa amin, nagmamakaawa, iyo pong ipagkaloob ang kagalingan sa lahat po ng may mga karamdaman. At patuloy po, O Diyos, na patatagin ninyo ang aming pong mga pangangatawan. Ibalik ang dating sigla at lakas. Palakasin ang aming pong immune system. At higit sa lahat, O Diyos, ang aming pananampalataya sa iyo na ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan na handang kumilos at lumaban sa karamdaman na mayroon po kami. Sa mga pagsubok na dumarating sa aming pong mga buhay. At patuloy din po namin, O Diyos, na itinataas sa iyo ang aming mga namiminuno ng pamahalaan. Mula po sa aming Pangulo hanggang sa kabababaang nanunungkulan sa aming pong bayan, sa aming pong bansa. Kayo po ang magbigay ng karunungan. Kayo po ang magbigay ng kalakasan, kasiglahan ng kanilang pong mga pangangatawan. At patuloy na mapangunahan ang aming pong sambayan. At gayon din po, O Diyos, patuloy naming tinataas sa inyo ang aming mga kabuhayan, ang mga resources ng mamamayan, ang mga trabaho, ang mga nag-aaral, ang bawat pamilya, O Diyos, patuloy mo po silang pagpalain. At umaasa rin po kami, O Diyos, sa gabing ito, na ang kagalingan ng bawat isa ay patuloy po naming kakamtin. O Diyos, maraming pong salamat sa napakagandang programang ito na araw-araw
ay kayo ang siyang inuuna ng bawat isa sa amin at kinikilala ang inyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos, ng maraming marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, magandang gabi po muli, Kapitana. hindi tuloy ako natuloy diyan. Baka po February na naman. Sige po. Salamat po, Pastor. Okay, salamat din po. Pagpalain po tayong lahat. God bless us all. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat muli sa atin pong pastor na si Pastor Nilo ng Church of Christ sa paglilid po niya sa atin ngayong gabi para po sa mga may karamdaman po at sa mga may muli po, isang mapagpalang gabi po kay sa pinsan ko, Rosalina Sagat Jimenez. Kay Kuya Renato Malang, gayon din sa kanyang may bahay na laging kasama sa panonood at ng ating sama-samang pananalangin. Laila de la Cruz, Norvin Macabio, Fernan Santiago, Ella Javier Sulit, Roy Ganot Tise. Mga bago po, Saul Fulgencio, Carmela Benitez Macabio, Mirna Partido, Arnel Castro, baka mga member ni Pastor. Christine Balahonda Bonifacio, Imelda Camwa, kaya Ma'am Nemia and Kuya Rick de la Cruz, Ate Criste de Guzman, Dita Cordero Bartito, Susie De Ruz. Muli po ang amin pong taos-pusong pasasalamat sa lahat po ng nakikiisa sa ating sama-samang pananalangin. Tunay nga po na napakaganda rin po ng mensahe po ng ating pastor na huwag na po sana tayong magsawa sa pananalangin sapagkat sa panahon po na ating pinagdadaanan ay wala pong ibang makakatulong kahit gaano po kayaman ang tao ay kailangan po na magpakumbaba at manalangin sa ating Panginoon para po sa kanyang kaligtasan. Ang nakakaalam po ng lahat ng sa ating buhay ay walang iba po kundi po ang ating Panginoon. At the bigger your problem, mas kumapit po tayo sa ating pananampalataya at sa ating, wag po tayong huminto sa ating pananalangin. At once you believe, you will receive. Kasi po ang taong nananalig na ang Panginoon ay kaya ang gawin ang lahat, ay totoo po na marireceive niya kung ano man po ang kanyang hinihiling at dinadalangin. Wait lang po. In God's perfect time ay ibibigay po niya ang bagay na yun. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kay Ma'am Melinda Legaspi, salamat po ma'am sa pag-tune in. Muli po, maraming salamat mga kabarangay at atin pong isama tulad po ng ating panalangin. Nawa nga po ang lahat ng may mga karamdaman sa gabing ito ay bigyan po ng kaginhawahan po ng ating Panginoon. Muli, atin pong sa isip na kahit anong laban kapag sama-sama ay kayang-kaya. At with God, all things are possible. Muli po, God bless Santa Cruz, God bless Zaragoza, God bless Philippines.
ingatan at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat po.